Nagsimula ang kwento sa isang burol kung saan ang batang salamangkera na si Spica ay naghahanda tumalon mula sa bangin para sa unang paglipad. Binalaan siya ni Arya na kapag pamaalya, mababali ang kanyang buto. Hindi ito pinansin ni Spica at buong pokus na binigkas ang salamangka habang tumatakbo sa gilid. Sa pagtalon, muntik siyang magtagumpay ngunit biglang bumagsak ang realidad na parang sampal. Nabigo siya at nahulog, ngunit nakaligtas. Sa kabila ng pinsala, inasar siya ni Arya. Hindi ito dinibdib ni Spica at ibinahagi ang pangarap na makapasok sa Diana Academy, kung saan nagtuturo ang maalamat na salamangkero na si Claude Sirius, isa sa 10 pinakamahusay at sinasabing kayang galawin ang mga bituin. Hinahangaan siya ni Spica at ginagawang inspirasyon. Ngunit pinaalalahanan siya ni Arya na hindi pa siya marunong gumamit ng kahit anong salamangka. Dagdag pa niya, bumagsak ang reputasyon ni Claude Sirius matapos ang pag-atake ng kulto sa akademya at umano'y pagtakas nito. Natahimik si Spica ngunit ipinagtanggol pa rin ang iniidolo. Napagtanto ni Arya ang kanyang pagkukulang kaya niyakap niya si Spica at humingi ng tawad. Nanatiling may tampo si Spica, kaya pinaalalahanan siya ni Arya na babagsak siya sa entrance exam kung magpapatuloy. Iminungkahi nitong kumuha ng tutor, ngunit hindi ito kaya ni Spica dahil sa kahirapan. Naiyak siya kaya naawa si Arya at nangakong ituturo ang water magic bilang henyo. Ngunit muli itong nagbiro tungkol sa bayad gamit ang katawan kaya nainis si Spica. Sa kawalan ng suporta, nagpatuloy si Spica sa pagsasanay ngunit muling nabigo. Habang umiiyak, nagalit ang isang itim na pusa dahil naistorbo ang pugad nito. Nagulat si Spica nang mapagtantong nakakausap niya ito, at ganoon din ang pusa. Inakala ni Spica na mahiwagang nilalang ito, ngunit na-offend ang pusa at tinabig siya. Pagkabagsak niya, nagbabala ito na huwag siyang tawaging halimaw. Ipinagmalaki nitong dating salamangkero ito na nasumpa bilang pusa. Nakiusap si Spica na maging guro niya. Nang marinig ang pangarap niyang Diana Academy, kinwestiyon ng pusa ang kanyang katinoan. Alam ni Spica na maliit ang tsansa ngunit patuloy siyang nakiusap. Tumanggi ang pusa at aalis na sana, ngunit pinigilan siya ni Spica at nangakong gagawin ang anumang hiling kapalit ng tulong. Naging interesado ang pusa at tinanggap siya bilang aliping alagad. Inutusan siya nitong pumunta sa kabisera upang simulan ang pagsasanay. Sa kabisera, inutusan si Spica na bigkasin ang "Bring me a drink." Pagkasigaw niya, lumapit ang serbidora at nagdala ng inumin. Napagtanto niyang naloko siya at sinigawan ng pusa. Nalaman din niyang siya lang ang nakakausap nito. Natroma ang pusa sa galit niya kaya pinadala siya sa imposibleng gawain sa Royal Library. Ipinaliwanag nitong hinahanap nila ang Book of Providence, aklat na nagbibigay kakayahang makita ang lahat upang maalis ang sumpa nito. Inutusan si Spica na hanapin ito sa loob ng 1 buwan. Nagtaka siya kung tutulungan siya ng pusa sa laki ng lugar, ngunit sinabi nitong hindi nito mahahawakan ang mahahalagang bagay dahil tutunog ang alarma at hahabulin ng gwardya. Nagrereklamo si Spica dahil tila imposible, ngunit sinabi ng pusa na tumigil na siya kung hindi niya kaya. Wala nang pagpipilian, sinimulan ni Spica ang paghahanap sa malawak na aklatan. Habang nagbabasa ng aklat tungkol sa pagbabagong anyo ng pusa, bigla siyang naging pusa. Ipinaliwanag ng itim na pusa na maaaring kusang mag-activate ang salamangka sa mga aklat kaya dapat mag-ingat sa pagbasa ng malakas. Matapos ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari, nawalan ng gana si Spica sa araw na iyon. Inakala ng pusa na sesuko siya sa loob ng 3 araw, ngunit nagpatuloy siya sa kabila ng pagsubok. Pagkalipas ng 29 na araw, natagpuan siya nitong nag-aaral ng sinaunang wika. Nagtaka ang pusa kung bakit siya nagbabasa ng tila walang silbing aklat, ngunit ipinaliwanag ni Spica na sinusubukan niyang unawain ang sinaunang wika dahil posibleng naroon ang Book of Providence. Humanga ang pusa ngunit pinaalala nitong huling araw na, kaya tumalikod ito at umalis. Patuloy na nakiusap si Spica na turuan siya, kaya tinanong ng pusa kung bakit nais niyang pumasok sa Diana Academy. Nahihiyang sinabi ni Spica na nais niyang makita si Claude. Sinabi ng pusa na panloloko lang si Claude, ngunit itinanggi niya ito. Ikinwento ni Spica ang pag-atake ng kulto sa lungsod at ang pagdating ni Claude na tumalo sa halimaw at nagligtas sa kanya. Pagkatapos, pinuri siya ni Claude. Dahil dito, nagpasya si Spica na pumasok sa Diana Academy at maging salamangkero na handang isugal ang buhay para iligtas ang iba.
Nagulat ang pusa at kinutya ang kanyang hangarin. Nanahimik si Spike habang lihim na umaasang manatiling pusa ito. Habang palabas ang pusa, napansin ni Spike ang nakatagong teksto sa pabalat sa bulwagan. Sinuri ito ng pusa, at binasa ni Spike ang sinaunang kodigo. Nang bigkasin niya ito, nabasag ang selyo at lumitaw ang napakalaking aklat. Pagbukas nito, bumungad ang madilim na lagusan. Pumasok sila, at paglabas ay humanga si Spike sa malawak na kalangitan. Ipinaliwanag ng pusa na ito ay espasyong lampas sa dimensyon kung saan nakatago ang mga lihim na aklat. Biglang may tinig mula sa lapida na nagpakilalang Book of Providence at kinumpirmang ito ang tunay na aklat. Tinanong ni Spike kung paano alisin ang sumpa ng pusa. Ipinaliwanag ng aklat na ang kaluluwa nito ay inilipat sa ibang katawan gamit ang ipinagbabawal na mahika, at maaaring alisin ito sa pamamagitan ng mahika ng muling pagsilang. Nabigla si Spike ngunit napagtantong hindi siya normal dahil nakaligtas siya sa pagbagsak mula sa 100 metro. Nagkaroon siya ng kumpiyansa, habang nasabik ang pusa na muling maging tao. Ipinaliwanag ng aklat na kailangang ipasok ang mahika sa katawan ng pusa sa pamamagitan ng halik. Tumanggi si Spike, ngunit nilinaw ng aklat na hindi sa labi ito, kundi sa bahaging hindi nasisinagan ng araw upang mas mabilis ang pagdaloy ng mahika. Nataranta si Spike at nagtalo sila ng pusa, ngunit naputol nang mapansin ni Spike ang paparating na gwardya at bumagsak ito. Bago mawala ng malay, nagbabala itong inaatake ng kulto ang aklatan. Mula sa likod nito, lumitaw ang Orthes at umatungal sa loob ng espasyo. Napansin ng pusa na dapat nawasak na ang kulto, kaya marahil may natira pa. Tumakbo si Spike habang iniisip ang gagawin. Sinabi ng pusa na tumakas sila at hintayin ang tulong mula sa kabisera. Nang makahanap ng taguan, inutusan siya ng pusa na magsilbing pain habang tatakas ito. Tumanggi si Spike at pinigilan siyang iwan siya. Sinabi ng pusa na kung nais niyang mabuhay, alisin niya ang sumpa nito upang maibalik ang kapangyarihan. Kahit gusto niyang mabuhay, ayaw niyang gawin ang nakakahiya na paraan. Pinaalalahanan siya ng pusa na mamamatay sila kung magdadalawang isip siya, at iniwan siya habang sinasabing puro salita lang ang tapang niya. Nagbago ang isip ni Spike at hinabol ang pusa. Biglang lumitaw ang Orthes sa likuran niya at hinarap siya ng apoy. Sa huling sandali, pinagsisihan niya ang pagtanggi sa tulong. Dumating ang pusa at hinarang ang apoy gamit ang mahika, saka siya itinulak palayo. Tumanggi si Spike na tumakas at piniling lumaban. Bumalik siya sa apoy at natagpuan ang pasang walang malay. Binuhat niya ito at ginamit ang mahika ng muling pagsilang upang alisin ang sumpa. Paglabas ng mahika, gumaling ang pusa at naging tao muli. Pinawi nito ang apoy ng Orthes at niyakap si Spike upang protektahan siya. Napagtanto ni Spike na si Claude ang pusa. Ginamit niya ang icing arrow at napatalsik ang Orthes, kaya nagsitakas ang mga kultista. Nagulat si Spike sa tunay na anyo ni Claude, kabaligtaran ng inaasahan niyang ugali. Sinabi ni Claude na sandali lang silang nagkita kaya hindi niya ito lubos na kilala. Napagtanto ni Spike na iniligtas pa rin siya nito. Aalis na si Claude, ngunit nakiusap si Spike na turuan siya. Biglang bumalik si Claude sa anyong pusa dahil naubos ang mahika ng muling pagsilang. Tumalikod si Spike at nagalit si Claude sa Book of Providence. Ipinaliwanag ng aklat na mahina pa si Spike kaya hindi pa niya kayang alisin ang sumpa. Upang mabawi ang kalayaan, nagpa siya si Claude na sanayin si Spike bilang ika-11 salamangkero ng unang antas at bumalik bilang guro sa Diana Academy.